according to Trillanes document. So, kung gastos at gastos lang ni dating Pangulong Duterte, mukhang kakayanin pa sa yaman nitong si Hanilet Abansenia. Diba, ang sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ka-joint account niya daw si Hanilet. So, okay? Ayan, oh. For Duterte to explain and come clean on alleged 2.4 billion in his bank accounts. Eh, ka-joint account daw niya yung asawa niya eh. Ay, sorry. Ka-partner niya eh. Oh, so, kailangan ba talaga magbenta ng property? O nagpe-prepare na sila if ever magkakaroon ng pag-freeze ng assets? Diba? Is it either nangangailangan sila? Drama lang? Kasi walang presyo? Gusto nilang tanggalin lahat ang properties ngayon pa lang para whatever happens, walang mahabol kasi nasa third party na. Papalabas sila nasa third party na. Diba? So kung walang price offer ito mga ka-clear, tingnan nyo it can be just a gimmick. Ililipat na nila sa iba na kakilala nila. Kasi kung totoong ibinibenta to, dapat open pati presyo, di ba? Bakit parang highest bidder? Di ba? Yung presyo niyan, pati size, everything, detalye, yung description niyan, dapat nandiyan. Ha? Di ba? So, di ba dapat, kahit paano, hindi yung tatawag ka pa, magkano offer mo? Ganyan, di ba? Text your offer. So, totoo bang binibenta to o ililipat na lang sa iba para makasiguro hindi to mahahabol? Whatever happens to Duterte, dating Pangulong Duterte. Okay, tingnan natin mga kaklira. So, sabi lang nga natin, sabi ni dating Pangulong Duterte at ayon din sa report nito si Senator Trillanes, may pera. Itong si Hanilet Abansenia. Pero kung saan galing, well, i-trace back na lang nila. Di natin alam kung saan ang pinagmula ng yaman ni Hanilet Abansenia. Dahil si Hanilet is nurse, di ba? Nurse. So, kung talagang kukwestiyonin niyan, syempre titignan niyan kung magkano yung naging sweldo niya all throughout. At kung kaya niya bang magkaroon ng billions or millions. So, depende yan. Nagkaroon ka ba ng millions after ka naging partner ng dating Pangulong Duterte? Or prior kayo magkakilala, ikaw ay milyonarya na. So, di ba matitrace yan? Kasi bakit? Swelduhan lang siya nun eh. Yung pagiging nurse niya, swelduhan siya. Diba? So, unless may namana siya sa kanyang ninuno na mapapakita na talaga mayaman ang Abansenia. Pero, may paper trail yan. Katulad na nangyayari dati kay Atty. Harry Roque. Hinahanapan siya ng paper trail. Kung paano mo ito nakuha, paano mo itong na-deposito sa iyong account, paano ka naging itong property. The problem is, hindi niya na mabigay yung paper trail. Yun yung hinahanap sa house kung bakit siya nagkaroon ng arrest order. So usually, pag may pera dyan, may paper trail. Di ba? Lalo kung swelduhan ka. So, ang sabi ngayon dito mga ka-clear, okay? Ito kasi, pakinggan natin to Hindi ba nag-alala din dito si Hanilet at kailangang maniguro? Ito pakinggan natin. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, kanino talaga to si President Duterte? Hindi siya nag-asawa ulit. Diba? So definitely, si Hanilet, mere girlfriend ang dating. Diba? Dahil naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. Diba? So anong rights ngayon ni Hanilet sa mga ari-arian ni dating Pangulong Duterte? Ito yan mga kaklira. Kung common law husband and wife na sila kasi wala naman ang asawa si dating Pangulong Duterte. Wala rin namang sabet asawa si Hanilet. So common law husband and wife sila, di ba? Now, ganito 'yan. Pwede kasi ibebenta na rin nila ang mga high-end bags nila mag-iina. Unahin muna 'yung kung talagang kailangan nila, di ba? Fonashare. Unahin muna ibenta 'yon bago 'yung ari-arian ni dating Pangulong Duterte kung talagang kulang na 'yung budget. Dami nilang di ba? Luxury bags, okay? So, ganito 'yan. Pag common law husband and wife, di ba? Wala pareho impediment. Mangyayari diyan kung ano yung napundar nila together. Kung together talaga sila mga akli, they have to prove that. They have to prove that. Kasi kung together sila, ang hatian niyan 50-50, di ba? 50-50 sa mga naipon or naipundar during their union. Pero dapat exclusive yun. Mga ka-clear. Dapat kayo talaga yung common husband and wife. Pero kung hindi, mahihirapan yon. Mahihirapan mong i-prove na ikaw yung common law husband and wife kasi baka may tumutol na mga anak. Kasi bakit? Pwedeng tumutol yung mga anak na hindi sila common husband and wife, girlfriend lang yan. So yung right na as a common wife, common law wife, hindi yun makukuha or hindi siya mare-recognize. So yung right na mag 50-50 sa hatian, di ba? Hindi niya pwede i-claim, di ba? Kasi ganito yung mga pag may impediment, halimbawa lang may asawa si dating Pangulong Duterte. Halimbawa, may asawa siya. Tapos, naging girlfriend niya si Hanilet. Kasal halimbawa lang kasal. Tapos, nagsama sila. Hiniwalayan niya yung tunay niya asawa. Nagsama sila. Nang may asawa pa si Pangulong Duterte. Lahat na naipundar nito, mga ka-clear.
ang magiging hatian lang ito pag naghiwalay sa is pro rata. Kung anong naipundar ni dating Pangulong Duterte, ang mangyayari dito is, sa kanya, let's say 80% ng napundar nila during their union, 80% mapupunta kay Pangulong Duterte, 20% na mapupunta kay Hanilet. Kung gano'n ang sitwasyon. But this is different situation eh. Para silang walang impediment. So, usually, pag common law husband and wife, 50-50 yon, diba? 50-50 yon, kahit hindi sila kasal. Yun ang protection naman ng common law husband and wife. Kasi parang exclusive kayo eh. Ha? Parang exclusive kayo magkasama. Pero paano kung hindi exclusive? Diba? Ayan, pakita ko lang mga kaklira para meron kayo idea. So, may binanggit ito si Sara Duterte. Diba? Normally, a common law, AI ko na to, pero anyway, ito naman talaga yung nasa batas. Common law relationship, there is generally no automatic daw dito. Pero upon separation, while some jurisdiction, tignan, Philippines. Ayan, ito sa Philippines tayo, If a common law couple acquires a property through their joint efforts, it is generally considered to be owned by them in equal parts. Common law, pero exclusive to, Ayan, Nasaan yan, Nasa family code natin. Okay? Now, so yan, very general tayo, para mas madali. Pero, since ito yung sinabi ni VP Sara, hindi ba mag-iisip si Hanilet? And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Di ba yung nakaka-alarma kay Hanilet? Yung lehitimong mga anak ni dating Pangulong Duterte, hindi siya nire-recognize as common law wife, mere girlfriend. So yung 50-50 share, considered presumption is 50-50 share, the common law husband and wife, hindi nila yung kikilalanin. Gets? Pwede po ba yan ibenta ni Hanilet kahit hindi siya legal na wife? Tignan natin, Gary, tignan natin yung history ng property ito, kung ito yung property na. So with this revelation ni Sara Duterte, mahihirapan itong si Hanilet na i-claim na yan siya yung common law husband and wife. And if ever may joint account sila, mahihirapan din yun. Because kailangan i-prove ni Hanilet na meron siya na ambag dun. Kasi hindi siya kinikilala, mere girlfriend lang ang labas eh. Diba? Attorney, sa Hilltop Mansion na daw kasi titira si Hanilet kasi baka maunahan ng ibang girls ni Gongdi. Ito na, diba? Kasi inamin nga ni VP Sara, natanggap niya na maraming girls. Si dating Pangulong Duterte. So lumalabas lang dito na may pinakamalaking share na dapat pagmanahan. Lehitimong anak. And the illegitimate child. Pero yung illegitimate child, mga kaklir, 50% lang of the share. Mamaya pag-usapan natin. Basta kunyari, halimbawa, 1 million ang mamanahin. Diba? Halimbawa, 500,000 na sa lehitimong anak. 500,000. 250 lang makukuha ng isang illegitimate. Basta kalahati ng value na makukuha ng isang lehitimong anak. Okay? So, mamaya pag-ano natin yan. Pag-aaralan natin yan or pag-usapan natin. Naku, wag bilihin bahay, digong pugad yan na masama spirit, baka saniban yung kung sino makabili niyan. At baka magkaroon ng issue. Sinong pipirma? Sinong pipirma? Sige, tingnan natin mga clear. Wait lang So doon na tayo Okay? Wait, saan ba ako? Naku, kung meron pa Kaya mga lalaki, pag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, naku kayo mag-asawa ulit. Di ba? Saan ako? Di ba? Kita nyo. Ngayon, dito tayo, ba? Dito tayo dito sa nabi po ni Senator Trillanes. Okay. Trillanes bears list of Duterte properties. Okay? The property in Davao City, baka ito yon mga kakalib. Baka ito yon. Ito na sinabi, a property in Davao City was put in trust for Veronica Abansenia Duterte. Kay Kitty. Pangalan ni Shelito. So, kung in trust for lang yan mga kakalib. Diba? Ibig sabihin, hindi niya kayang bilhin to kasi bata pa siya tatay. At ipinangalan to kay Hanilet, pero lumalabas ito, property pa rin ni dating Pangulong Duterte. Right? So kung hindi ito ibebenta ngayon, kung totoong bentahan pwedeng ibenta to mga ka-clear kasi nakapangalan kay Veronica, kay Kitty. At the time kasi 11 years old pa lang siya. So ngayon 21 na or 22 na. So pwede na ibenta to ni Veronica during the lifetime of Pangulong Duterte. Bakit? Wala pang hahabol dito kasi buhay pa si dating Pangulong Duterte. Pagka nawala si dating Pangulong Duterte at ito ay in trust for lang,
pwedeng habulin ng mga lehitimong anak ito para hatiin sa kanila. Sa 3 lehitimong anak plus the illegitimate na anak na si Kitty. Hindi ito buong mapupunta kay Kitty. Diba? Pwedeng habulin. Ngayon, nabuhay pa yung tatay, hindi pa naghahabol. Pero pag yan nawala, halimbawa lang unless may kasunduan na sila. Hindi natin alam. Pero legally, pwede sila maghabol. Hindi siya makukuha ng buo ni Kitty kung maghabol. Kasi sa salita ni Sarah, hindi niya kinikilala si Hanilet as common law wife. Iba yung girlfriend, mga kakli, sa common law wife. Ang rights ng common law wife without impediment, Iba ang common law husband and wife without impediment sa mere girlfriend. Okay? Ayan. So, 2 properties pa, dipolog. So, most probably, ito nga, Davao. Ito lang naman yun, di ba? Sa dipolog, so may mga properties na ito naman nakalagay na sa pangalan ng mag-asawa. So, hindi ko to kilala kung sino to mga. So, properties pa ni Digong, pero mukhang wala siyang makukuha dito sila Abansenia because nakapangalan na sa iba. Unless hahabol siya, ipoprove niya kay dating Pangulong Duterte yan. At yung illegitimate na anak, may habol. Pero dito kasi, kung nakalagay na to at nasa deed of sale, nilagay na dummy. Alam mo, dummy to. Mas mahirapan mag-trace na kay dating Pangulong Duterte yan. Mahirapan maghabol sila Kitty. While the property in Davao City is under the name of Veronica. Di ba? Yun ito yung sasabi ko. Diba? Yan. So, pwedeng ibenta as of now kung nakapangalan kay Kitty. So, kaya nga, drama ba o dapat manigurado na? Ayaw naman natin silang pag-away-awayin sa mana, no? Kaya lang, syempre, dahil sa sinabi ni Sara Duterte, VP, walang common law wife, Huwag ka na mag-asawa, girlfriend lang. So, walang magmamay-ari. Dating Pangulong Duterte, malaking bagay yun. Sara Duterte pa nagsalita. So, ibig sabihin niyan, paano ito, si Hanilet, parang pantay lang kayo. Wala kang rights. So anyway, marami pa. Ito pa pala, marami pa pala. 40 properties were covered by TCTs and located in Davao City. Marami naman pala eh. So hindi natin alam kung itong green bahay na berde, yung kay Kitty. So marami pala. So marami palang home, mga ka-clear. So no problem to bring home dating FPRRD. Marami pala eh. Maraming home. Okay? Bahala na sila mamili. May Davao del Norte, 1. May Dipolog, 2. And 2 and all in Mindanao. And San Juan, meron sa San Juan, meron sa Parañaque and Quezon City. Akala ko ba simple life to? Sabi ng bilyonaryo, symbol of simple life. Mukhang hindi simple life eh. Dalisio Duterte sa property in San Juan under the name of his son. Ito, mahirapan na silang humabol. Na Kitty. Nakapangalan na kay Baste. With 3 properties, 1 in Parañaque City and 2 in Davao were under the name of, sa asawa ni Dot. Pinangalan sa asawa ni Sarah. Safe? Safe ba to? Amlak? Diba? Trillanes also provided the Duterte's 9 other known addresses at 365 Guevara Street, San Juan City. Ito yata yung mga ka-clear, pakita ko ha. Ito yata yun. Ito ba yun? 2016 pa to. 386P Guevara property. Ito, townhouse. Duterte purchased the house for his 13-year-old son. Si Baste pa, 13 years old son pa. Tignan natin. Kay Baste pa to, pwede itong mahabol. Kasi, kung 13 years old pa nun si Baste, it means, may kakayanan lang bumili niyan si tatay niya. So, pwedeng mahabol yan. Kaya lang, hindi nakalagay sa SALN, Ganun sila, Didn't declare it in SALN. Remember the San Juan City address in the Bank of the BPI? Address sa BPI? Oo, ayun. Kaya hindi nila madidinay ito. Yung address sa BPI account na hindi tinanggi ni dating Pangulong Duterte. Meron siyang account sa BPI. Nasa P. Guevara Street. Kaya ito hindi nilagay sa SALN kasi pinangalan niya sa anak niya. 13 years old lang noon. Naikot ang batas. Ganun ang dating. So we found that the amounts in the supposed bank accounts did not match what had been declared. Diba? Oops. Oo nga, mga ka-clear. Yun yung address. So meron pa palang home. Townhouse nga. Diba? Had indeed bought a property in 1998 to 2001. The Duterte's son, Sebastian, nicknamed Baste, came out and claimed ownership of the townhouse. But Baste said that the Duterte bought the townhouse for him in 2001 when he was just 13 years old. Kaya nga pwede ito mahabol. If ever. Naniniguro lang po yan si Hanilet kasi nung anak niya is US citizen. Hindi, saka pwede ito mahabol eh. Kasi nga, hindi kinikilala si Hanilet na common law wife. Diba? Okay, tuloy tayo sa properties niya. Marami palang properties. Ito, nasaan ako? Ito. Okay. Dami, mansyon at bahay, mga yan, baka property kay OJC.
Sa Duterte family din yon. It can be, hindi natin masabi kasi ano ba kayaman bigla ang KOJC? Oh, may Sapphire Street. Davao din, Davao. Davao ba to? Ito, may Davao din eh, Camagong Street, Davao City. Madaming property, mga kakli. Kaya lang baka nga may dami-dami owner to. Makiling, Parbangkal, Bangkal, Davao City. Marami, 458. Pero tingin ko po, itong berde, bahay na berde or greenhouse, tingin ko lang po yun yung nakapangalan kay Kitty. Kasi malakas ang loob ni Hanilet na sinabi niya, ibebenta na nila. Kasi siya yung may hawak ng title, malamang yun. Dahil nga kay Kitty, di ba? Feel ko lang. Diba? Atlantic, Sampa, puro Davao, mga ka-clear. Madami. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9 sa Davao City? Kung tama yung count ko Ay, hindi. Bakit ko ba binilang yung sa San Juan? Di pala. Okay. 8 to. Tanggal itong San Juan City. Okay. So, according to the analysis, aside from the bank accounts and transactions totaling up to 2.4 billion, Duterte allegedly has 41 properties. 41 pa pala, mga kakli. So, walang problema sa bring home. Kahit ibenta ni Hanilet yun. Okay? So, lang. So, yung iba mga pera nakadeposit mga anak niya. Kay Duterte, kay Sara, kay Paulo, at kay Sebastian. Kay Baste. Diba? Ito, pakita lang natin mga. Kaya tingin ko, hindi naman sa pera to. Diba? Kaya lang tingin ko, may padrama talaga effect ito. A bulk of transactions that is provided in the media involve 3 banks. PI Davao Main Branch, Metropolitan and Trust Companies Bank Branch, and PNB. Also claimed that millions of pesos have been deposited in the account of Duterte's children with his first wife, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Vice Mayor Paulo Duterte, and Sebastian Duterte. A bulk of Avensaña's deposits, marami, 29 separate transactions were labeled credit memos in the document provided by Trillanes. Credit memos throughout